Okay, paano mag-install ng Windows Server 2003? So, ang short background lang, no. Nilabas ito ay Windows 2000, syempre year 2000, no. Siya yung unang server na ginawa ng Microsoft. So, ang pinaka-installation niya ay parang Windows XP rin. So, pag natutunan natin to, para ka rin nag-install ng Windows XP, no. So, pag na-boot nyo na yung CD, inilaglagay kayo sa CD, ganito yung makikita nyo, no? Windows Server Setup. So, continue lang. Di naman na kailangan i-repair. Yan. Tapos C, press C. Makikita natin sa baba yung mga letters o yung mga designated controls para dun sa kanya, no? So, C, create setup, no? F, yan. I agree kung gusto nyo basahin. Yan, page down. Basahin natin kung paano ba yung mga agreement nyo, license agreement pag in-install nyo to. So, F8. So, yun, no? Nakalagay 10 gig lang, no? I get. So, maliit lang naman kasi siya. Kaya, yun lang yung ginawa kong size. So, kikreate ko. Kasi, yung naalala nyo ba yung sinabi ko doon, nung ang katumbas ng 1 kilobyte ay 1,000 kilobyte is 1 MB. So, pag nakabuo ka ng 1 MB lang, 1,000 kilobyte ang parehas nun. Kaya pag nagda-download tayo, nakakita tayo ng mga kilobits o kilobytes per second, no? Ito, basta 1,000 KB equals to 1 MB. 1,000 MB equals to 1 gigabyte. 1,000 gigabyte equals to 1 terabyte. Sa ngayon, 1 terabyte pa lang ang pinakamalakas na. So, itong partition na to, kapag ginawa mo yung MB, ibig sabihin, naka MB ka, no? Yung megabytes. So, 1,000 megabytes, kaya 8,000 yan, di ba? Kung makikita na 8,048 megabytes, sabihin yan, 8 gig yan. Kasi 1,000 megabyte is 1 gigabyte. So, 8 gig yung gusto kong ilagay sa kanya. Enter, nakalagay yan sa baba. Pagka-create mo, pwede mong baguhin yan. Backspace, tapos lagay mo, kunyari, gusto mo 2 gig lang gagawin, 1,000. Pero usually, 20,000, 30,000 yan eh. Maliit lang yung partition na ginawa ko. So, 8,000. 148. Sagad, kumbaga kung gaano kalaki yung pwede, kasama yung system files, yun ang gagawin. So, enter to create, no? Ngayon sa baba. Yan. Kaso, hindi pa raw na-format. So, ang gagawin mo, ito na yung pagre-reformat. Pag na-partition mo na, format, no? Hindi mo siya i-delete. Kaya nagkamali ka, ayan, yung letter D, delete daw. I-delete mo yung partition. Yung partition, ibig sabihin, naghahati ka sa isang drive, naghahati ka ng dalawang space. Kunyari, ito, sige, di-delete natin, D tapos L, delete. No, so pag nag-create ka ng partition, kunyari, oy tol, i-partition mo yung dalawa. Ay yung drives mo i-partition mo sa dalawa. So kunyari 8 gig yung size, pagpalagay natin 8 gig, hatigin mo so 3, make it 3 all depende sa iyo kung anong gusto mong mas malaki. Kunyari yung main drive mo 3 gigabyte lang, 3,000. Siya nang bahala magtira dun sa iba. Tapos create ka ulit, magiging D na. No? Ayan. So, naging dalawang partition. Yun yung basic partitioning. Yan talaga ang pagpa-partition. No? Yung isa, gagawin mong backup. Diyan mo ilalagay yung mga movies. Yung isa, diyan mo naman ilalagay yung system files mo kung ano yung install mong Windows. Pero this time, hindi naman ako magpa-partition dahil maliit lang. No? So, yan. Sagad lang, tapos install. Ano nga pala yung yung NTFS tsaka yung FAT? Yung FAT kasi, ito yung unang gawa pa na format, no? Medyo mabagal siya, tsaka mas risk siya sa virus, no? Katulad ng NTFS, ito na yung pinaka-modern at mas mabilis siya, no? Kumpara sa speed nitong FAT. Tsaka na lang gagawang explanation. So, yun, enter NTFS, no? So, ganun lang ang pag-format. Medyo matagal yan. Sa XP, merong quick format, merong fast format, quick format tsaka normal. Suggestion ko doon, pag XP gamit nyo or server, yung normal lang, huwag tayong gagamit ng mga fast kasi parang minamadali niya yung pag-format. No? Tapos magka-copy pa yan ng system files. Pag copy, may mga tanong doon. So, yun, no? Mamaya, dudugtong ko to kasi baka matagal pa.